Hello everyone! Welcome back to Anabay's Vlog. So for today's video, tayo ay may pupuntahang place dito papunta sa Punani. Nandito pala tayo sa Karma Road dahil ang place na ito ay dadaanan natin papunta doon sa pupuntahan natin kung saan tayo magpupunta. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Shadows, are you ever gonna make a move? Are you ever gonna make a move? So ito nga, patuloy pa rin tayong naglalakbay dito sa Karma Road. Alam nyo bang napaka-peaceful nitong place na to? So every time na pupunta ako ng kotse or pupunta ako ng treasure, ito ang dinadaanan ko. Kasi bukod sa wala na siyang traffic, napakaganda pa ng view. Tignan nyo, walang masyadong dumadaang mga sasakyan, lalo na kapag umaga or tanghali. Sa gabi, maganda rin tong place na to kasi nga maraming mga tindahan or mga restaurants na nandito sa gilid-gilid na yan. Kaya na naman napakaganda, nakikita nyo nag-start nang dumadami yung mga kainan dyan. At ito palang river na to ay kadugtong yan papunta sa amin or sa Kutayi area. Kaya naman gusto ko dito dahil nga peaceful siya, talagang napakatahimik, tapos ano pa siya, fresh air, yung malalanghap mong hangin. At yun nga. So, yan, may pupuntahan pala tayo sa araw na ito kasi mamimili kami ng isda. Pupunta tayo sa isang aplaya or sa isang fish port dito sa Punani. Maraming mga fish port dito sa Kerala. Yung kung napanood niyo yung previously na vlog ko dun sa Kochi, sa Fort Kochi, meron ding mga fish port doon. Tapos dito sa amin, malapit sa amin sa Wakad, panoorin niyo yung mga video na yun. Maraming may mga apply or may mga bilihan ng mga isda dito aside pa pala dun sa Chavacad sa Trisure, kasi malapit kami sa river at saka sa beach area or sa ocean. Kaya naman napakaganda talaga ng place namin dito sa Kerala. Talagang napaka-peaceful at saka nature. Kung mahal nyo ang nature or you're nature lover, ito, ang Kerala, ang isa sa pinaka best place na mapupuntahan nyo dito pag pumunta kayo dito sa India. Sabi nga nila, God's own country ang India or ang Kerala particularly. Kaya naman gustong-gusto ko dito, para ka lang nasa Pilipinas, pati ang weather. So makikita nyo, it is sunny. Itong araw na to is sunny, but there are times na rainy pa rin kasi itong month na to is still monsoon season. Ang summer talaga dito sa Kerala is from November until April or last week of May. Pag last week of May na, medyo umuulan-ulan na, nag-start na ng monsoon. Kaya naman napaganda ng weather ngayong araw na to. We're in October, so medyo nababawasan na ang ulan. Muulan pa rin sa hapon, minsan sa umaga, depende sa mood ng weather o depende sa weather, diba? So, pero hindi ganun talaga hindi talaga bumabagyo dito sa Kerala, India. Kaya naman napakaganda kasi ngayon itong month na to is malamig-lamig na, lumalamig na ang klima. Dahil alam nyo na, bare months na at napakaganda. Maganda siya kasi sa umaga foggy, tapos sa gabi medyo umuulan-ulan. So napakasarap ng weather, hindi ganun mainit, hindi rin sobrang lamig. Kaya naman napaka-relaxing talaga pag nandito ka sa Kerala, India. Kaya naman enjoy ko ditong manirahan dahil nga, sabi ko nga, para lang ako nasa Pilipinas, except for the culture, for the people na iba yung language, pero they're so hospitable pa rin at saka napakababait ng mga Keralite or Malayali ang tawag nila. At syempre, ang nature yan ang hindi ko papalitan kasi napakaganda na nature. Pala ka lang, alam mo yun, nasa Pilipinas na pumunta sa pinaka-probinsya, diba? So, ganito, itong place namin, ganun-ganon. Yung dating nakalakayan ko nun sa Pilipinas, na lumakay ako sa probinsya, so ganito. So, ito na, nandito na tayo sa bridge, papunta na ng Punani Port, at ito, bagong bridge lang to, nakabubukas. Siguro mga 2 years pa lang tong bridge na to, kaya napakaganda, diba? So, ngayon, pupunta tayo sa fish port dahil mamimili tayo ng fresh fish. Sabi ko nga, maraming mga
fish port dito sa Kerala, India. At isa itong Ponani port na to na madalas pinupuntahan ng mga tao kasi nga napakamura ng mga bilihin ng mga isda. So ayan, papakanan na tayo at ito, nandito na tayo sa fish port, Ponani fish port. Kaya naman tayo ibababa na sa ating sasakyan. അതെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കാക്ക ഇതിപ്പോ 1 കിലോ പോലും ഇല്ലല്ലോ വേണ്ട So yan, si Habi nakikipag-bargain pa dahil medyo minamahalan siya nung nagbebenta. So ito naman, ito yung bidding nila ng pagbibidding ng mga fish, or ito yung tinatawag na yung ano sila, bulungan, 'di ba, sa Pilipinas, mga ganun. So ito, lahat ng mga nandyan is mga nagbibid yan sa mga fish yan, yung mga banye-banyera na fish na yan. Kaya naman, tapos mga binibenta na yan, nila yan sa palengke or nilalako bahay-bahay. So usually dito sa Ponani Fish Port ay sa hapon nagbibiding. Meron din sa umaga pero mas marami sa hapon dahil nga ang fisherman mas pumapalaot sila ng hapon or patanghali hanggang pahapon. So ganyan dito, ganyan kadami ang mga isda na nahuhuli dito. Iba't ibang klase ng isda, may ayla, may shrimp, may mga tuna. Kita nyo kanina may tuna, medyo maliliit yung tuna na yun, pero minsan may mga lalaking tuna. So ito yung malalaking tuna. So bumalik kami ng asawa ko dito dahil nga ayan, bibili kami ng tuna para sa bahay, ipipirito or ikakari. Tapos ayan, meron ding shrimp. So super fresh, diba? So ayan, after nating mamili galing dun sa Ponani Fish Port, syempre babalik na tayo ng bahay. Kaya thank you so much for watching, guys. Ito ang buhay ko dito sa India. God bless. Stay safe. Bye. Let me go.